Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ngayon we will continue part 2 ng ating pong tinalakay noong po nakaraang linggo. It is about our theme po, yung series po natin, 2 months, let's talk about Jesus. And what is about Jesus that we can talk about? We said last Sunday that this time we can talk about His invitation to come to me. All of you are heavily laden and I will give you rest. Ano po? Ilan po sa atin po hanggang ngayon naglilinis ng bahay. Hanggang ngayon ay mabaho pa, ano po, dahilan sa amoy ng baha, ano po. Pero salamat sapagkat ang pag-iingat ng Panginoon ay sumaatin sa kabila ng hindi magandang karanasan natin. Kaya pwede ho bang isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon? We all have our stories to tell tungkol sa nakaraang baha, ano po. At salamat sapagkat natutunan natin na sa ganung kabigatan, problema na ating dinaanan, we can come to the Lord, pour out our hearts sapagkat siya nag-iimbita. Come to me, all of you are heavily laden, and I will give you rest. It's wonderful to know that the Lord Himself is inviting us to come to Him and pour out our heart to Him. Hallelujah. And last Sunday, we had a wonderful time of pouring out our heart to Him. And thank you for those of you who have been sending their testimonies on how the Lord has ministered to them nung ipinore out nila yung kanilang puso, yung kanilang pag-iyak. And really, God is true to His invitation. That if we come to Him, pour out our heart upon Him, ay mararanasan natin ang Kanyang yakap, ang Kanyang pagpapala. Praise the Lord. Ngayon naman, ang nais natin pag-usapan bilang pangalawang bahagi ay tungkol po sa katotohanan, ano ba ang mga dagdag na biyaya pag lumapit tayo sa Panginoon, when we grab the opportunity to come to the Lord. Let's read again the scripture, Matthew 11:28 to 30. At tayo muling tumayo sa pagbasa ng Kanyang salita. Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang talata 30. This is the word of Jesus Himself. Come to me, all you who are weary and burdened. Sa King James, or you who are labor and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Hallelujah. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. Salita mo. Thank you, Lord God. Panghahawakan ko. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan ba po, salita mo? Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. We're excited sa bagong kapahayagan na ibibigay mo po sa amin. Even as we cast all our burdens unto your feet, even as we cast out any works of the enemy to divert our attention, even as we command our soul to focus on your word. Panginoon, kausapin mo po kami. Pagpahayagan nyo kami. Salamat sa iyong pangako na ang iyong divine presence, ang iyong banal na presensya ay nasa amin as we gather together in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa iyo lamang aming Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody shout and say, Amen. Sa mamalakas na palakpak sa Panginoon. You may now be seated once again. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa gitna ng ating kalumbayan at kalungkutan ay merong magandang balita na si Mr. Yulo ay gold medalist. Hallelujah! Kaya, nako, pasensya na kayo. We are proud Filipino. Papakita natin. Baka gusto nyo tumayo. Muli.
may mga ang mamatay. Woo! Alam mo, malakas sa sigaw? Woo! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Tignan mo yung katabi mo, mukhang hindi taga-Pilipinas, ha? Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Yeah, thank you. You may now be seated. Hallelujah. Praise God. Sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng ikangay, maraming dahilan para tayo malumbay. Meron ding makikita nating galawang Panginoon. Ano po? Alam nyo, si Mr. Yulo, noong 12 years old, ay natalo yan. Ano po? Doon sa palarong Tacloban. Ano po? Pero naunawaan niya na hindi niya kailangang intindihin yung pagkapanalo. Ang kailangan niya lang intindihin yung kanyang practice. Kaya when he learned about it and he focused on his task of practicing, dahil hindi siya nag-practice na maigi. Aba, yung pagkapanalo, ano na lang, dagdag na lamang. Kaya nanalo siya doon sa palarong Zamboanga. At ngayon, nanalo siya, tinalo niya ang lahat ng mga bansa. At ang Pilipino ay ngayon ay muling nawawagayway sa buong mundo. Praise God, sa kapurihan ng Panginoon. Alam nyo, this week I was so sad because nag-pop up sa aking cellphone ang isang reels na nakakalungkot. Na ang sabi, ang Pilipinas dapat mayaman na, pero naghihirap pa rin. At pinakita dahilan bakit dapat tayo mayaman na. At ngayon, pinakita bakit naghihirap ang mga Pilipino. Hindi lang dahil sa mga politiko at kawalan ng good governance. Pinakita doon dahil mas marami mga Pilipino hindi marunong pumili ng tamang iboboto. Ang sakit. Ano po? Na yung mga may kaso na, binoboto pa. Yung mga sikat, wala namang napatunayan, binoboto. Ano po? Yung magkakamag-anak, binoboto. At binigay nila doon yung research nila na isang probinsya sa ating bansa, isang century na. Puro sila magkakamag-anak. Boto ng boto ang mga Pilipino. Dahil sa suhol, dahil sa mga pangakong walang laman. Ang sakit ng puso ko. Salamat sapagkat kinabukasan ay nalaman ko itong laban ni Mr. Yulo and I began praying for him. At nakita ko na nagkaroon siya ng konting problema. At ngayon, tuwan-tuwa ako na sa kabila noon nagpatuloy siya. He focused on his task at hindi katakataka na gold medalist na ang Pilipinong si Mr. Yulo. Isa pang maling palakpak sa ating Panginoon. Praise God. I remember the Lord Jesus in our passage today na sa maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, marami tayong pwedeng ikalungkot, marami tayong pwedeng ikatakot, marami tayong pwedeng ipag-alala, marami tayong pwedeng ipanghina ng kalooban. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me. All of you are heavily laden and I will give you rest. There are at least 3 things that we can enjoy when we avail of the invitations of the Lord. Ano po? The invitation of the Lord is come to me. What are the things that we can avail? Una, we can avail of the rest, kapahingahan kay Hesus Kristo. Hallelujah. Sa ating Panginoon ay may kapahingahan. Hindi dahil ang problema mo'y masasagot na. Hindi dahil ang mga pangangailangan mo'y mabibigay na. Hindi dahil ang mga pangarap mo'y makakamit mo na. Kundi kapag nasa iyo si Kristo at you avail of His invitation to come to Him, ang pangako niya ay kapahingahan. Sigaw nga natin, kapahingahan. Alam niyo, yung kapahingahan yan ay hindi lamang po physical na ikay upo at nakatanaw sa sunset, nakataas ang paa. Higit sa lahat yung kapahingahan ng kalooban. Sapagkat maraming bagay ang pwedeng magligalig sa iyo. Yung naranasan niyo ba hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala? Naranasan mo na ba yung hindi ka makatulog dahil sa problema mo? Yung hindi ka mapayapa, parang lagi ka ninenervyos, parang lagi may mangyayari? Ano po?
At tignan mo nga katabi mo, mukhang nervyoso ba o nervyosa, di ba? Alam niyo, kapag sa trabaho, kapag ang daming pressure, talagang ligalig ka, ligalig. At nakikita ng Panginoon yun sa mga tao. Na sa mga mukha pa lang ng tao, kita niya na ligalig. Sa mukha ng kanyang mga anak mismo, sila ay ligalig. Sa mukha ng kanyang mga alagad mismo, sila ay ligalig. Kaya ang sabi ng John 14, ano po, do not let your heart be troubled, verse 1. Believe in God. Believe also in me. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay maging maligalig. Mga kapatid, when the Lord Jesus invited us to come to Him, He is promising a guaranteed promise. And that is the promise of rest. Alam natin na ang pangakong kapayapaan ay hindi lamang po yung dahil walang problema. Kundi yung kahit sa gitna ng baha, payapa ka pa rin. Kahit naglilinis ka ng maruming burak na naiwan sa bahay mo, payapa ka pa rin. Yung kahit ikaw ay natanggal sa trabaho, o kaya naman ay ikaw ay hindi na-promote, nalulungkot, pero merong malalim na kapayapaan. Would you like that? Can I hear a louder amen? Mga kapatid, kahit mayayaman po, ay ligalig. Ano po? Ligalig kung baka sila ay mautangan. Ligalig dahil baka yung pera nila sa bangko ay ma-scam ng mga mahuhusay sa computer. Ligalig sa mga negosyong kanilang pinapasimulan. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Sa mga golf courses, ang mga negosyante ay mahilig pumunta. Ang mga executive ay mahilig pumunta. At pag naroon po, ang pag-uusapan nila ang kanilang mga problema sa negosyo. Nang pag-uusapan nila yung kanilang problema sa kanilang pamilya. At dahil sa magandang tanawin sa gitna ng golf course, nakatutulong yun para sila'y mapayapa. Ano po? Para sila'y mapayapa. Pero ako, pag iniimbitahan ng mga kaibigan ko, ay hindi napapayapa. Lalo na pag magbabayad na ng pag-golf sapagkat mahal din ang mag-golf. Ano po? Mabuti na lang at ako'y nililibre ng iba kong kaibigan. Pero pangalawang kaligaligan ko, yung oras, halos isang buong maghapon, naroon ka sa golf course. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, I discover that people, whether rich or poor, whether young or old, sabi ng mga matatanda, tingnan mo yung mga bata naglalaro. Mabuti pa sila, walang problema. Hindi ho totoo yun. Sapagkat pag meron dumating na kalaro nila, ang pakiramdam nila, aagawin yung laruan. May problema rin po. Lahat ng tao po. Ang taong walang problema ay yung 6 feet below the ground. Tanongin mo yung katabi mo, gusto mo ba mawala ng problema? Tanongin mo. Aba, ang walang problema yung 6 feet below the ground. Habang buhay, may problema. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit may problema ka, hallelujah, meron kang kapahingahan pag lumapit ka sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 46 verses 1 to 3 ay ganito, God is our refuge and strength, an everlasting and ever-present help in trouble. Verse 2, Psalm 46 verse 2, therefore we will not fear though the earth give way. Grabe yun. Kahit na ang mundo ay ay bumigay, ang sabi niya, no? And the mountains fall into the heart of the sea. Sabi niyan, we will not, ano na po sabi? Fear. Verse 3. Pakibasa nga verse 3. Though it's, ano po sabi? Go. Yun, totoo ito sa atin, ano? Though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging, ano ang sabi po doon sa earlier verse again, ano po? I will not fear. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal. Why? Verse 1, because God is our refuge. God is our strength, an ever-present help in times of trouble. Verse 2, therefore we will not fear. Mga kapatid, mga minamahal, pag dumarating po yung pong problema, nakakaramdam tayo ng takot, nakakaramdam tayo ng pangangamba. Ngunit kung ang Panginoon ang siya magiging takbuhan natin, hindi yun saan kaya ako hihingi ng tulong, saan kaya ako hihingi ng assistance, kundi sa Panginoon katatawag. Ang Diyos ang magpapadala ng tutulong sa iyo. Kaya more than the answer to our problem,
more than the solution to our situation, more than the provision to our needs, let's seek the Lord Himself. Because beyond all of this, He will give you the inner peace. He will give you rest. Ano pa sabihin ng mga tao? Bakit ikaw? Mas malaki pa problema mo sa akin, payapa ka. Mga kapatid, mga minamahal, the gift of rest is one of the best gift of our God. Sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi niyan, 1 Corinthians 10:13, no temptation, no trials has overtaken you, which is not common to man. But God is faithful, that He will not let you be tested beyond your strength, beyond what you can bear. But when you are tempted or tested, He will also provide a way out so that you can endure it. Mga kapatid, this is the promise of the Lord. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, meron tayong sapat na lakas. Kaya natin to. Sabi natin to, kaya natin to. Kaya natin. Walang pagsubok na darating na hindi mo kaya. Tinitingnan mo na ni God ang iyong capacity at He will not allow any problem to come your way kung hindi mo kaya. Maliban, hindi ka lalapit sa Kanya. Pag hindi ka lumapit sa Kanya, yung lakas, sabi niya, no, He will also provide a way out. Hallelujah! So sa Kanya tayo lalapit. At habang lumalapit tayo sa Kanya, una pa sa solusyon ay yung kapayapaan. Sino ang gusto ng kapahingahan? Magsabi nga ng malakas na Amen. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. More than anything else, more than any solution to our problem, the Lord Jesus is promising us rest of soul, rest of heart. Kaya kapag kayo nagugulumihanan, pag kayo problema, pag kayo nangangailangan, lumapit ka sa Panginoon at hingin mo yung kapayapaan na yun. Hingin mo yung kapayapaan na Kanyang pangako. At dahil hinihingi mo ang tamang bagay, ibibigay ng Panginoon sa iyo ang marami pang bagay. Tulad po ng haring si, di ba, pinakamatalinong nabuhay sa balat ng lupa, sinasabi, si Haring Solomon. Hindi niya hiningi ang kapangyarihan, hindi niya hiningi ang kayamanan, hiningi niya ang tamang bagay, karunungan sa paghahari, sa pamumuno. At dahil doon, dinagdag na lang ang kayamanan, dinagdag na lang ng kapangyarihan because you are asking the right thing. Sa gitna ng problema, ang tamang hingi natin, Panginoon, payapain mo ang puso ko. Payapain mo ang isip ko. Di ba? Yan ang pangako ng Panginoon sa Philippians 4, 6, and 7. Di ba? Ang sabi, ay huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Ano po? Kundi kalakit na paggitna ng problema, ano po? Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. At anong sabi ng Panginoon sa verse 7? Ano po? Dahil sa Kanya kalalapit, ano ang pangako ng Lord, ha? Sagot ba agad sa problema? Hindi. Ang unang pangako ng Lord ay ano po? Verse 7. Can we read this together? Want to ready read? And which will and babantayan ng isip mo para hindi magulumihanan, babantayan ng puso mo para hindi ka nervyusin. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, ha? Cast out. I-cast out mo ang nervyos mo. Ha? Sabi mo, ha? I cast out your nervyos. Yan, Taglis na. Mga kapatid, kaya pwede i-cast out yun. But when you come to the Lord. Pangalawa, sabi ng Panginoon, ano po, hindi lamang rest. Yung rest dito, dalawang beses binanggit ni Lord. Pangalawa, ano po, ay yung pong take my yoke. Hindi lang, I will give you rest. Sabi rin, I will give you my yoke. And therefore, take my yoke. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin that this yoke, ano po, ewan ko kung makita yung picture, ito po yung picture ng yoke, ano po. Itong yoke na ito po yung nilalagay doon sa batok ng baka o ng anumang hayop, ano po, ayan, no? Sa atin, hindi ganito eh. Isa lang, kaya kawawa. Kawawa yung mga kalabaw natin, yung mga baka natin, di ba? Sa mga kabataan ngayon, wala na yata nakikita ganito eh, no? Pero nung panahon namin, nakikita namin, isa lang yung yoke. Tapos hinihila yung yung mga ika nga ay mga bigas at kung ano-anong hinihila, ano po. Pero ang talaga ho, ano po, sa eastern part of the world,
ganyan ho talaga. Ano po, isa hong mas matanda, isang mas bata. Kaya meron tayong palaro. Sino sa dalawa ang mas bata? mahirap kilalanin, ano po? Di ba? Ay, mahirap kilalanin. Pero ang totoo po niya, yung isa mas bata, yung isa mas matanda. Which means, yung isa less experience, yung isa more experience. Ano po? Ganun po. So, kaya, para rin pag tumingin ka sa katabi mo, hindi mo alam kung sino matanda, sino bata. Tingnan mo nga, mukha bang matanda yung katabi mo? Ayan, di ba? Minsan may matanda, yung pala bata pa. Meron naman bata pa, matanda na pala. Ano? So, teka, baka magtampo sa katabi mo. So, ang punto na, ganito po yung yoke. Sabi ng Lord na, take my rest. Okay? Yun ang una. When we come to Him, the first offer of the Lord, take my rest. Meaning, don't focus on your problem. Don't just seek solution and provision. Seek the rest of the Lord. Yung kapahingahan na magbabantay ng isip at puso. Pangalawa, take my yoke. Take my yoke. What is the meaning of yoke? Last Sunday, we emphasized that one of the meaning of this yoke is intimacy. So kapag ito ang Panginoon, dahil you took the yoke, ano po, nagiging intimate sila, intimate. They walk together. Kaya sabi natin, mahalaga na tayo lagi maging malapit sa Panginoon. Kaya pray, worship. Intimacy is one of the meaning of the yoke. But another meaning which I would like to emphasize, ito pong yoke na ito, ibig sabihin, partnership. Sigaw nyo nga, partnership. Lakasan po natin, partnership. And that's the idea of the Apostle Paul. Sa mga kabataan, sabi niya, huwag kayong magpapakasal sa hindi mo kaparehong pananampalataya. Do not be unequally yoked with unbeliever because marriage is partnership. So that's the idea there. So when the Lord says, take my yoke upon you, take my partnership. Kung minsan kung kanino ka nakikipag-partner, kung kanino ka tumatawag, make me the partner of your life. Di ba? Kaya yung kanta natin, kalakbay, di ba? Ikaw ang kalakbay. Bakit pwede bang natin, i-plus natin? Ayaw na asawa ko, nasisira daw ang karir ng anak ko pagka ako ang kumakanta. Di ba? Alam niyo yung kalakbay? Sino nakala ng kanta natin kalakbay? Pwede ba natin kantahin ngayon? Ano po? Ayan. Sige po, ayan. Sasabayan na lang natin ang musik. Ayan. Alam niyo, this song is wonderful. Ano po? Na gawin mong kalakbay mo ang Panginoon. Yung sinasabi niya, take my yoke upon you. Make me your kalakbay. Because I want to journey with you. Ano po? Yan. Alam niyo, bago natin kantahin ito, tututugan lang muna ako ng aking anak. Ano po? Yung asawa ko po, pangarap niya nung bata pa siya na mag-Amerika. Kaya noong kami po yung naging mag-on na, medyo hindi boto sa akin ang biyanang ko. So, sinisikap nila na parang gusto nila hindi ako makasal, kami ni Tesay makasal. Dahil iniisip nila, pastor ako, manipis na bulsa, manipis pa buhok, ganun. Kaya, last course ng tatay niya, ay kinuha niya ipon at binibigay kay Tess para pumunta ng Amerika. Naku, sumigla si Tess sapagkat pangarap niya pumunta ng Amerika. Kaya lang, pumunta siya sa bahay namin para magsabi. Sabi niya, alam mo naman, dream ko magpunta ng Amerika. Sabi niya, papayagan mo ba ako? Sabi ko, syempre, sapagkat ayoko maging hadlang ng iyong pangarap dahil mahal kita. Sabi niya, mangangako ka ba na maaantay mo ako? Sabi ko, yan ang hindi ko maipapangako. Sabi ko, kasi makakakilala ka doon, makakakilala ako dito na iba. Ang pwede natin ipangako, maging matapat tayo sa isa't isa. Yun. At ano man na mangyari, lagi tayo maging totoo sa isa't isa. Abay, sinuli niya yung pera niya sa tatay niya at hindi na pumunta na Amerika at kami nakasal. At nung kami makasal na, siya ngayon na naniningin sa akin kailan ko siya dadalhin sa Amerika. 2 beses after ng aking master's degree sa seminaryo, I have 2 scholarships na possible na i-avail sa Fuller Theological Seminary, isa sa Dallas Theological Seminary. Pero walang witness sa heart ko.
So, hindi ko inavail. So, sabi niya, ba't naman ganyan ka? To make the long story short, dumating ang araw na meron akong hindi natanggihan na special course sa Hagay doon sa Hawaii. At ang nag-alok sa akin ay ang dating Chief Justice Puno. Kaya, inavail ko dahil pwedeng isama ang misis. So, sinama ko po siya. At napunta siya doon. Sabi ko, no, yan, nadala na kita sa Amerika. Sabi niya, ang Hawaii parang Pilipinas, parang Ilocos, sabi niya. Gusto ko doon sa mainland. Sabi ko, scholarship lang to Bawal mamasyal. Kaya nakalagay, kailangan babalik tayo sa bansang Pilipinas. Malungkot ang asawa ko. At nag-pray siya, sabi niya, Lord, di ba, alam mo, pangarap ko pumunta ng Amerika. Gusto ko mag-travel sa Amerika. Wala kaming pera. Bawal pala. Sabi ko, darling, $10 yung ating allowance. So, dito, Amerika to. Sabi niya, hindi, mukhang Ilocos ang Hawaii, sabi. Tapos, sabi, nag-pray na naman siya. Hindi na siya dumalo ng mga sessions dahil hindi naman siya required. Alam niyo, kumilos ang Panginoon. Tinawag ako ng direktor at sabi sa akin, we've learned na ikaw pala nag-pray sa inyong Pangulo sa kanyang inauguration. So, sigurado kami na babalik ka sa bansa mo. Kaya sige, i-revoke namin ang ticket nyo dahil narinig namin gusto at pangarap ng wife mo na magpunta sa mainland. Ang galing ni Lord, ano? Amen? Sumasagot ang Diyos. Sabi ko, Lord, paano naman to? Wala naman kaming budget. Hindi namin alam ang geography ng Amerika. Alam nyo, kumilos ang Panginoon. Meron akong classmate na businessman. Siya hindi sponsored, kaya malaya siya. Umarkila siya ng kotse at sabi niya, sumama na lang kaya kayo sa amin. Kaya yung buong West Coast ng Amerika, ay naikot namin halos na libre ang kotse. Ang problema, walang tutulugan. Kaya sabi ko, saan ba kayo mag-i-stop over? Nag-text ako, nag-email ako sa mga kaibigan. Lahat na stop over nila meron. Ang galing talaga ng Panginoon. Sinagot ng Panginoon yung prayer ng aking asawa. Kaya, nang ganap ang kanyang matagal ng pangarap na makapamasyal sa Amerika. Pero isang bagay ang natuklasan niya, na hindi pala yung destinasyon ang mahalaga. Ang mahalaga yung kasama. At ako yung kasama niya. At ang Panginoon. Amen? Amen? Pero sabi niya, dali mo naman ako sa kabila naman sa East Coast. Sabi ko, wala akong budget. Nag-pray na naman siya. Hanggang sa ako na may naimbitahan ng US Congress, free of charge doon sa East Coast. At nakapamasyal na naman siya doon sa East Coast. Lahat ng nasabi niya mga estado ay napuntahan niya. Wala kaming gastos sa biyaya ng Panginoon. At again, the same conclusion ang kanyang nasabi. Hindi pala yung dream destination ang mahalaga, kundi yung kalakbay ang mahalaga. Mga kapatid, yan ang alok ng Panginoon sa atin. Kuminsan, we are so focused on your desire, on your solution, on your problem, but focus on the partner that you are journeying with. And His name is Jesus. Awitin natin. Hallelujah. Pangunahan tayo ni Pastor TJ. O ginhawa ng buhay, Kapantay, pag-ibig mo'y tapat at tunay. Sa bawat araw ng buhay ko, biyaya mo ay laging bago. Karapat-dapat na paglingkuran. Halika na sa pagitan, tuloy-tuloy ang pagbabago at pagbabago. Kasama si Kristo sa buong tahanan, sabay sa pasanan mo'y magpupuri. Amen. Ang pamagat po nito ay lakbayin. Ano po? Nalilito tayo dito, lakbayin. Yung isa naman po, kalakbay. Pwede ba yung kalakbay, anak? Ayan. Ito ay nag-iimbita. Ito naman po,
is our song unto the Lord. Pangako mo, ikaw ay lagi. Ano man ang problema mo, ano man ang pinagdadaanan mo, Sarili na kamalayan. Anong pangangamba yes, sa paglisan ng hinahon? kapayapaan mo'y tugon. Kasamang sumayaw sa sinag ng araw. Yes, God. Kasama lumuha sa walang di tumitingala. Sa bawat Masay ikaw, aking kapay, sa kagiyuan at tagumpay. Hawak mo aking kamay, hawak mo aking kamay. Amen. Mga kapatid, ito ang alok ng Panginoon. Take my yoke. I offer to you partnership. I want to journey with you. How many of us would like to avail of the invitation of the Lord to make Him the partner of our life? Can I hear another amen? Wow, mga kapatid, mga minamahal, sa mga pangarap mo, sa mga pangarap ng buhay mo at ng iyong pamilya, make the Lord Jesus your partner. Pangatlo at panghuli, ang sabi ng Panginoon, learn from me. Wow! Learn from me. Hallelujah. Ano po sabi niya? Una, rest. Take my rest. Pangalawa, take my yoke. Pangatlo po, learn from me. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan po natin na sa mga kinakalagyan natin, ano po, we can ask wisdom from God. Hallelujah. We can ask wisdom from God. Ano po? Take my yoke upon me and, ano po sabi? Learn from me. Do not learn from the world. Ano po? Do not learn from the philosophy of this worldly system. Go to God. Go to the Bible and learn from the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ang sabi ng Panginoon, ano po, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, sa problema ng buhay, sa Kanya tayo magtanong, what is the next step? Sapagkat kung minsan, yung pong, ito'y dapat nating maunawaan, na minsan sa, yung pagmamarulong natin sa buhay, hindi na natin siya kinukonsulte. Ano po? Ang sabi ng Proverbs 14 verse 12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Huwag kang umasa sa sarili mong diskarte. Sa ibang version niya, doon sa King James, sasabi doon, ano po, those of you who are laboring, yung bang umaasa ka sa sarili mong effort, napapagod ka na. Dumarating ba sa iyo yun? Pagod ka na, ano po? Kasi talagang lahat na ng diskarte ginawa mo, pero to no avail, ano po? Mga kapatid, the Lord is inviting all of us, ano po? Take His yoke. Take His rest. And, ano po? Learn from Him. Wait upon His instruction. Tulad ng nangyari kay Samuel. Nang tawagin siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Eli sa kanya, sa susunod sabihin mo, narito po ako Panginoon, ano po yun? Napakasarap nun na nag-aantay ka sa instruction ng Panginoon. Hindi ka nagpapatiuna. Hindi ka nag-aadelintado. Hindi ka nag-aadelintada. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, kaya tayo nabibigatan sa ating mga pasanin. May mga pasaning hindi na sa'yo eh. Ikaw pa rin ang nagbabata. Halimbawa, yung pasanin ng kasalanan, hindi natin kayang bayaran. Kaya si Kristo'y naparito. At siya ang bumata ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Yung pasanin ng condemnation, we condemn ourselves, we condemn people, we condemn ourselves. Sabi ng Panginoon sa Romans 8:1, pag na kay Kristo ka na, tinanggal na niya yung condemnation.
forgiving yourself. At mamuhay kang bilang malaya. Ano po? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. How many of you are in Christ? Can I hear another amen? If you are in Christ, yung condemnation kasamang pinako sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan, hindi ka naalipin, kasamang may mga burden that are no longer yours to take. But you continue to try to carry it. Kaya, hirap na hirap ka. Para rin yan sa ating mga magulang. May mga burden na hindi na sa'yo. Sa anak mo na yun di ba? May tinatawag tayong age-appropriate responsibility. Bibigyan mo ng tungkulin sa loob ng bahay yung anak mo. Huwag ikaw na ikaw ang gumagawa. Kasi hindi na sa'yo yung kaya tuloy ang mga nanay pagod na pagod. Kaya, kasi si nanay, hirap na hirap mag-delegate si nanay. Di ba? Kaya tuloy, ang mga babae mas maagang tumatanda kaysa sa lalaki. Di ba? Ang lalaki habang tumatanda, gumugwapo. Ang babae habang tumatanda, mas mukhang matanda. Kasi nga po, hindi marunong mag-delegate ng trabaho. Pasensya na ho kayo. Ano po, ako'y nagsasabi lang ng totoo. Ano po, tingnan ninyo, tanungin nyo na lang ang mga negosyo tungkol sa cosmetic business. Sino ang mga kliyente? Di ba mga babae? Ngayon na lang dumadami ang lalaki. Ano po? Pero ibig sabihin, importante, may mga pasaning hindi na sa'yo. Ikaw pa rin nagpapasan, di ba? Di ba, ang anak mo nag-asawa na. Aba, kanyang responsibility ngayon yan. Alalay ka na lang. Ano po? Nangyayari, hanggang ngayon, ikaw ang nag-iintindi sa problema ng anak mo. Tuloy yung anak mo, hindi na mo problema. Ano po? Kasi sabi ng Panginoon, learn from me. And the wisdom of God is simple. You can only carry certain load. And therefore, God is so wise that He will not allow you to carry loads that you can never bear. So stop bearing the loads that are no longer yours. Hallelujah. Can I hear another amen? Kung minsan, problema ng ibang tao, ikaw na mo problema. Yung taong tinutulungan mo, hindi na mo problema, ikaw ang mo problema. Nangyayari ho ba yun? Diba? Kung minsan, gano'n, ano po, kapag ka merong outing, namumroblema ka kung paano makakasama yung kasama kaibigan mo. Kaya ikaw ay nagtipid, ha? At tapos ikaw ay gumawa ng paraan para mabayaran mo siya. At nung kayo magpunta ng Baguio, masaya kayo lahat. At nang uwian na, ikaw wala kang pambili ng pampasalubong. Yung tinulungan mo, maraming pampasalubong. Nangyayari ho ba yun? Ay, nangyayari yun. Kasi marami sa atin po, we carry the loads that are no longer ours to carry. Galatians chapter 6 verse 5 is very clear. Galatians 6 verse 5, nasabi po doon, ano po? Let each one carry his own load. Galatians chapter 6 verse 1. Sabi mga kapatid, do not be messianic. Ito bang problema? Ito yung problema ko? O problema ng anak ko? O problema ng kaibigan ko? Let him or her carry that load. Bagaman, chapter 6, verse 5. Ano po? Let each one, verse 5, carry, their own load. Pakibasa nga ng malakas. So meaning, don't be messianic. You have problems that are no longer your problem. That are actually problems that others should carry. Hallelujah. Mga kapatid, may the Lord speak to us. Bagaman sabi sa verse 2, carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. But in carrying each other's burden, do not forget that there is verse 5, you do not necessarily take her or his burden unto you. You just help them carry their burden. Hallelujah. Kaya, we must equip our children carry their load and their burden. Ito lang yung mga anak natin, ang lalakas ng loob na pumasok sa kung ano-ano mga decision making. Kaya sabi ng Panginoon, come to me. Learn from me. Can we say that together? Learn from me. Praise God. At alam ng Panginoon that we cannot pay the price of our sin. Kaya siya ang nag-carry ito sa cross. And this will remind us na tayo ay limited
Siya ang unlimited. Hallelujah. And therefore, you do not need to become messianic. Only Jesus is the Messiah. Usher your loved ones to Jesus. Kaya ang ganda ng ating training mamaya, ano po? At saka sa darating na 17, mamaya meron tayong follow-up ng 1-minute witness. We usher people to the Messiah. And His name is Jesus. Because only from Him can we learn na tumahak sa tahakin natin. Hindi natin bubuhatin ang lahat ng bitbitin. Meron lamang bitbitin na sadyang sa atin at meron bitbitin na sadyang sa iba. Tulungan natin sila na bumitbit ng kanilang gampanin. But meanwhile, let the sacrifice of Jesus on the cross remind us na wala na tayong bitbitin ng guilt of sin. Wala na tayong bitbitin ng punishment of sin. Kaya makapamumuhay tayo ng malaya. Hallelujah. We can ask wisdom from God sa mga problema natin sa buhay because this is one of the things that He is offering to all of us. As we remember the Lord's Supper, ang mga elemento ng tinapay at ang kopa ay nagpapaalala sa atin